sasabihin na naman ng mga ibang bashers niya, wala na tayong ginawa kundi ano din, mamintas. Charot, hindi naman mamintas. Mag-analyze lang tayo ng mga bagay-bagay kasi may pinanggagalingan naman ng mga kwento. Dahil itong episode na to, pagkatapos natin ng Bini, itong episode na to, tungkol naman din kay Fiang. 2-in-1 ito, episode, Fiang, at ang naging reaction ni Pokwang sa kanyang statement. Pati na ni Papa P, ha? Kasi parang may mga kumakalat din na viral video na parang nakikita mo sa expression ni Papa P na hindi siya natuwa doon sa gesture o sa ginawa at sinabi ni Fiang. And then ang second episode natin, syempre masaya tayo kasi finally ang ating mahal na nanay Christy Fermin, si megastar, ang ating idolo megastar Sharon Cuneta at ang asawa niyang si Senator Kiko Pangilinan ay nagkabati-bati na at iniurong na nga ang demanda nila laban kay Nay Christy, yung cyber libel case na sinampan nila early this year or mid this year. So anyway, unahin na natin itong kay Fiang. Kasi si Fiang Smith, di ba, siya yung naging grand winner ng PBB edition to 11 ba yun or something, na siya nga na hindi nga masyadong napag-usapan. Again, sorry sa mga fans or supporters ng PBB nung season ni Fiang. Kasi kumpara mo kasi dito sa katatapos lamang na PBB Celebrity Collab Edition ng Kapuso at saka Kapamilya Artist na panalunan nga ng Breka, ni Brent at saka ni sino ito? Salamangka? Hindi Salamangka, si Mika? Si Mika Salamangka, tama, ano? Nahilo na din ako, ano? Tama, ay yung Breka na itong edition na to, in all fairness talaga, sila yung laging nagba-viral, pinag-uusapan, at sinasabi nga ng mga nag-a-analyze na ito yung nagpabalik, ito yung edition na to, yung nagpabalik ng dating sigla at lakas ng PBB. Kaya naman itong si Fiang siguro, hindi natin alam talaga kung kailan nagbibiro itong babae na ito, kung kailan siya nagiging seryoso. Dahil sa isang show na parang nag-host siya kasi online show na parang sinabi niya yata, this was during during the grand big night nitong PBB Collab Edition. Sinabi niya na kahit anong edition pa daw ang dumating or kahit sino pang manalo or something, basta ang pagkapunto niya is the best pa rin at wala pa rin makakatalo dun sa edition nila na kung saan siya ang tinanggal na grand winner. Well, syempre nag-viral, pinag-usapan, at isa nga si Pokwang sa mga nagkomento na parang sobra naman yata ang yabang mo, anak, na iyan na siya daw sabi nga ni Pokwang sa isang post niya, o sa post niya sinabi niya malapit sa 20 years, halos 20 years niya sa industry, parang ngayon lang siya nakakita na sobrang lakas ng loob ng isang celebrity na nagko-komento ng gano'n na alam mo yung parang sobrang taas ang tingin sa sarili. Na as of now, habang binavlog namin ito ngayong July 14, 15, hindi ko na maalala, madaling araw sinasabi na sabi ni Pokwang, sana mas maging humble ka kasi masyadong mataas ang tingin mo sa sarili mo, something to that effect. Na sinundan pa ng isa ring nag-viral na video din kung saan parang nag-guest naman din si Papa Piolo sa isang online show again kasi di ba wala nang mga programang regular yung ABS-CBN na maliban dun sa mga content talagang ipinalalabas na rin sa mga mainstream television. Nag-guess yata si Papa P, tapos parang hindi niya, nakikita mo talaga doon, actually nasilip ko na parang interview ito with may mga male host, tapos din si Fiang, na kinalaman sa hindi ka kasi Gen Z or something, chuchu, na basta parang ang impression at ang reaction is parang hindi nagustuhan ni Papa P, Piolo Pascual, yung reaction o yung gesture o yung the way na dinideliver ni Fiang yung kanyang supposedly spills. Na yun na nga, kung kay Pokwang nayayabangan si Pokwang and some netizens at hindi mga fans ni Fiang, parang naging ganun din ang reaction. Hindi nga lang
hindi lang verbal na may lumabas sa bibig ni Papa P, pero kitang-kita mo talaga dun sa reaction at yun ang basa ng mga netizens sa kanya. So, bilang kasi kami kahit kay Fiang, may mga insidente rin kaming nababash kami dahil sa kanya kasi sinabi talaga namin hindi namin talaga siya kilala even after she was given the opportunity to have her tawag doon, yung single na ni-launch kasi kumakanta din pala siya na wala rin pumansin at hindi naman din talaga pinag-usapan with all due respect, di ba? Yeah, hindi talaga pinag-usapan yung kanyang single. So, natural lang siyempre na pag hindi pinag-uusapan, gagawa ka ng gimmick para alam mo yun, something na ganito, ganyan. At eto na nga ang nangyari sa kanya mula doon sa statement na ibinigay niya, very sweeping statement na sinabi niya na sila ang the best edition ng PBB sa tanang PBB history. Tapos nag-react si Pokwa, may insidente kay Piolo Pascual. Sana it's about time na may makapagtapik-tapik dito sa batang to. Kasi alam niya, tama, as kanina lang, bago ako magsimula, parang nabasa ko pa si Mama Ogie Diaz na nagbibigay din ng kanyang unsolicited advice dito sa batang ito na sinasabi nga na maging mas maingat, sana daw hindi basta-basta nagbibigay ng mga sweeping, very general statement na parang pinupuri niya, inaangat niya yung sarili niya. May ganun parang ganun yung yung papala kanina, siguro mga 30 minutes bago ko mag-vlog, nabasa ko pa yon. Basta yon, Fiang at kung sino man handler mo na mamahala sa'yo, sana naman mag-isip-isip ka kasi yung lugar mo dito sa industriya, mo yon, hindi ka pa nga nararamdaman, wala pang nakakakilala sa'yo. Huwag kang nalulunod, sabi nga sa kolokyal na showbiz saying, huwag kang nalulunod sa, sa isang basong tubig or huwag kang nabibingi sa palakpak sa'yo o sa mga tilit, sa mga nagpapapermo, nagpapapicture sa'yo. Very fleeting yan. Lumilipas yan. Tsaka sandali lang yan. Pag talikod nila, hindi ka na nila kilala O, diba? So, payong unsolicited payong taga-industriya bilang mga lola-lola muna kami dito, makinig ka naman, ha? Yun lang. At ang ating second episode, naka-back to back, syempre, maligaya din po tayo, isa po tayo sa mga masasaya na finally, si megastar Sharon Cuneta at ang asawa niya si Senator Kiko Pangilinan ay iniurong na po ang i-file na demanda na cyber libel case kay Nanay Christy Fermin. Actually, last weekend dito ng kung hindi ko nagkakamali, Friday, July 10 or July 11 na nagkaroon na ng July 10, July 11, July 9. Mga ganon, basta ganun dito. Kasi nasa third week na po tayo ng July habang binavlog ko po ito. Pasensya na at lalo pat madaling araw na. Anong oras na ba? 2:00 na madaling araw. So anyway, masaya siya kasi sa isang korte na kung saan final yung kaso, para nagkita-kita sila doon kasi nakita ko rin yung post ni Sharon Cuneta at yung caption nga niya na sinasabi niyang mahirap namang talikuran yung matagal na pagkakaibigan, yung pinagsamahan for a long time at yung friendship na dapat mas binavalue na lang at madali namang magbigay ng pagpapatawad sa taong marunong naman humingi ng patawad. And in this case nga, si Nay Christy ay talagang humingi naman ng public apology niya, sinabi naman niya, although yung kanyang mga talagang ganun ang kanyang naging tatak at imahe dito sa industriyang ito, pero sabi niya, may lugar naman ng paghingi ng tamang kapatawaran o pasensya sa mga taong nasasaktan mo. At natanggap naman yun ng mag-asawang Senator Kiko at megastar Sharon Cuneta. Kaya masaya. Isa ito sa mga magagandang balita kahit pa nga halos ilang araw lang din na since makremate naman ang minamahal din natin si Nanay Lolit Solis na isa rin sa mga unang mga nanay-nanayan namin at mentor din namin dito sa industriyang ito. At syempre pinaabot din natin ng pakikiramay. Tapos yun na nga, naging emotional din si nanay doon kasi kahit papano, kahit sabihin natin pareho natin silang kaibigan,
at may mga pagkakataon talagang hindi rin naman nagkakasundo ang kanilang mga opinion, not necessarily prinsipyo sa industriya, kundi yung mga opinion sa mga bagay-bagay, yung mga issue, dumadating din talaga sa pagkakataon na alam mo yun, nagkakapag-usap, pero yung respeto na nanatili dyan. So, masaya na hindi ko narinig, pero binalita sa akin ng isang malapit na kaibigan namin ni Nanay Christy na syempre, maluha-luha, mangiyak-ngiyak si Nanay Christy sa magandang balita na yon. At gayon din naman si Megastar Sharon Cuneta na sabi nga natin, actually nabasa ko yung post na Mega, na talagang sa pagkakataon nito, mas matimbang sa kanya yung tagal ng naging samahan nila ni Nanay Christy at pagiging magkaibigan nila. And syempre bilang asawa rin naman si Senator Kiko Pangilinan, ganun ang naging desisyon ng kanyang asawa. Syempre sinuportahan na rin ni Senator Kiko kasi syempre lalo pat isa siya sa mga senador na naman talaga nakakuha ng napakalaking boto at pagtitiwala muli ng mga tao. Siguro mas tiningnan lang ni Senator Kiko na ay ganun talaga ang sistema at dahil pinagkatiwalaan ako ng maraming tao ngayon, di syempre gagawin ko na lang yung dapat kasi kung nagagawa ito ng asawa ko sa kanyang mga kaibigan, bakit hindi ko ito gawin sa mga taong nagtitiwala at bumoto din sa akin? Something like that para lang ma-connect din natin. But again, ang essence lang po nitong episode na to at itong kabak-to-back na episode ng Fiang, masaya po tayo para po kay na Megastar Idol Sharon Cuneta at Nanay Christy Fermin. At sa lahat po ng mga naniniwala at mga nakapalibot din po sa kanilang mga common friends po namin at isa na nga po kami doon na natutuwa. Kaya mula dito sa Unbearable Channel, thank you very much po. At sa aming mga sponsors uli, maraming salamat. MWell Philippines, maraming thank you. Magkakaroon tayo ng separate episode para sa inyo. Ang Ideal Vision, Dr. Jessica D, Dr. Pong Magtibay, Dr. Sheila and Dr. Jerry Casata ng Faces and Curves, ang mga kapamilya ko dyan sa Faces and Curves, alam nyo na yan, Joe, Norv, si May, at saka si Nicole, thank you very much sa pag-aalaga sa atin. At sa mga bashers ko dyan, hello din sa inyo, alam mo na, wala kayong ibang masabi, wala kayong ibang mapintas, kundi yun at yun lang din. Paulit-ulit ayoko na magpaliwanag kasi reviewin nyo na lang yung mga previous episodes ko. Total, nabanggit ko na si Mega. Kasi sa kay Megastar, sa show pa ni Sharon Cuneta ko unang inanunsyo ito. O diba kung anong yung ibig ko sabihin. And of course, sa mga kapwa ko Marites University, at sa mga hindi pa nagsusubscribe dyan, dito sa Unbearable Channel, please do so. At shout out kina Lani Chulenko Michel, Marietta Green, kay Bel Constantino, Lolita de Dios Katsuki, Ate Lolita, sana magkita tayo sa Japan this year. Kay Ate Josie Johnson, alam mo yan, ang Australia, nako, tigilan nako, of course, Lee Reyes, at saka sino pa ba, Soki Esteves na inaabutan lagi ang ating vlog ng ganitong oras. At sa lahat po sa inyo na mga nagbabasa po sa Bulgar Hataw, sa context.ph at sa Online Chronicle Manila, Manila Chronic, Online Chronicle Manila.ph, yun po. Ako ang inyong lingkod, Papa Unbearable Ambet Namos. Congratulations sa ating lahat. Antok na nga ako.